I challenge you now. I challenge the Catholic Church. You are full of shit. At mabaho rin kayong lahat. Corruption and all. Yun lang pagtanggap ninyo, paggamit, paghingi ninyo ng pajero. Hindi na kayo nahiya sarili ninyo. Bata pa kami. Binabati ko kayo mga kaibigan na nakasubaybay dito sa ating programang Expose the Truth. Napapansin ko mga kapatid na ang aral po ng Iglesia Katolika ay hindi po nagkakasundo or magulo mga kaibigan. Bakit? Ano bang ibig kong sabihin? Bakit ko po nasabi ng ganon mga kaibigan? Kasi po, meron pong napansin si kapatid na Feli Badiang, isa po sa kasama po natin, ang sabi niya, sabi po ng Katoliko, pag namatay po ang tao, dito pa daw sa lupa ang espiritu. Maghintay pa ng 40 araw saka pupuntang langit. Totoo po yan mga kaibigan. Meron pong ganyang sinasabi ng mga miyembro ng Iglesia Katolika dito sa amin na kaya po sila nagnonobena pag may namatay kasi ipinadadasal po yung kaluluwa ng namatay para mapunta sa langit after ng 40 days. Kaya nga meron silang tinatawag na 9 days, 40 days, ewan ko kung saan nila kinukuha yan. Kayong mga defensor ng Iglesia Katolika, hindi ko alam kung ano po ang paliwanag nyo po dito mga kababayan. Pero iba yung naririnig ko, napapakinggan ko dito sa YouTube. Kasi ayon po sa isang pari na si Darwin Gitgano, mga kaibigan, doon natin mabasahin muna. So at the moment of death, the soul separates from the body, is judged immediately, and enters either heaven immediately, or through purgatory or hell. So kita ninyo either sa langit, sa purgatorio, o sa impyerno. Pag namatay po ang isang tao, ay yung katawan malibing at yung kaluluwa at ang kanyang espiritu ay agad-agad mapunta sa langit. So, dito mga kapatid, mayroon pong pagkaiba. Yung sinasabi ng mga miyembro ng Iglesia Katolika dito sa amin, meron pa yung 9 days, 40 days bago mapunta sa langit. Yun po ang kanilang sinasabi. So ano ba ang totoo mga kaibigan, mga defensor ng Iglesia Katolika? Kasi kay Darwin Gitgano, na isang pare, sabi niya pag namatay ang isang tao, agad-agad, kung ito ay mabuti at walang kasalanan, agad-agad mapunta sa langit. At babalik ito pag sa general judgment, ayon po kay Brad Tata. At si Brad Tata naman, pag ang isang sanggol ay namatay at ito'y nabinyagan, agad-agad diretso sa langit at ito'y maging anghel na. Magulo po mga kaibigan. Kung kukunin po natin yung salita nila na magiging anghel ang isang bata kapag ito ay mamatay at ito'y nabinyagan mga kaibigan. Kung maging anghel po ito, parang pinapalabas po ng Iglesia Katolika na ang mga anghel nag-umpisa sa tao. Magulo mga kaibigan. Parang pinapalabas po nila na mas nauna ang tao bago ang mga anghel. Kasi kung yung isang bata na namatay na nabinyagan ay agad-agad pumunta sa langit, maging anghel na. So meaning, ang anghel nanggaling sa tao. Si Felix Manalo, yung leader ng Iglesia ni Cristo, nagkulong lang sa kwarto, ayon kay kapatid na Miguelito, nagkulong lang sa kwarto, nanalangin, nagbasa ng Biblia, paglabas niya, anghel na.
Parang, ewan ko, mga kaibigan, natatawa na lamang po ako dito mag-isa, mga kababayan, sa sinasabi ng mga defensor ng Iglesia Katolika. Pero ito mga kapatid, ang pinagtatakahan ko lang, kapag yung bata ay namatay, maging anghel na siya kung ito'y nabinyagan. Ayon po kay Brad Tata at si Jando at si Brad John Ray, meron pa silang batayan na versikulo doon sa Mateo chapter 22 verse 30. Hindi po nauunawaan, mga kaibigan. Ayon po sa kanila, pag namatay ang isang bata, diretso sa langit maging anghel. Meron po kasing nagtanong na sinabi, pag namatay ba ang isang bata, ay diretso na sa langit at maging anghel na ba siya agad? Yun po kasi ang tanong So, yan daw ang gumugulo sa kanyang isipan. So, ibig sabihin, meron siyang naririnig na ganon. Heto mga kaibigan, pakinggan natin para makita po ninyo ang aking sinasabi. Aileen Escarda. Hello, Aileen Escarda. Good evening. Po. Ito po ang mga sanggol na 2 years old and above. 2 years old pa baba. Ito po pa, pag halimbawa po namatay, kasama po ba ang mga katawan nila papuntang langit? Naman sa, yung, nakalimutan yung abo, Brother Jando, abo pa rin. So, yun. Pero yung kaluluwa, depende ay, kung nabinyagan ang bata, di ba? Nabinyagan ang naka-receive ng binyag. So, inosente pa siya. So, laging anghel siya. Pero yung walang binyag, yun ang katikisim natin, yung 1261. So, yun, ang katawan, ilibing, yun ang kaluluwa lang ang pupunta sa langit. Babalik lang yun pag yung general judgment yun, yung final judgment. Bangon yun, yung mabasa natin sa 1 Corinthians chapter 15. Yun lang ating sagot, Brother Jando. So, ang katawan, ilibing, ang kaluluwa ay pupunta sa langit. So, ayan po mga kaibigan, maliwanag po sa ating napakinggan na ang isang tao o isang bata, pag namatay, diretso sa langit at maging anghel. Pero sa general judgment, mga kapatid, ayon po sa kanila din, babalik din, and then para mahukuman ang gulo, Ang gulo, Brad Tata, yung sinabi mo. Ano ba talaga ang aral ng Iglesia Katolika, mga kaibigan? Kaborno, Ano ba talaga ang aral ng Iglesia Katolika? Maging anghel ba siya? Kapag ito'y namatay yung isang sanggol na nabinyagan, maging anghel ba siya talaga? Kasi marami akong napapakinggan na ganyan na sinasabi, mga kaibigan. Kaya ito, ang tanong ko, ano ba talaga? Magiging anghel ba talaga ang isang bata kapag namatay? Kung ito'y nabinyagan? O ano ba? Kapatid na Wendell. Meron pang sinabi dito si kapatid na Jay Sela. Ewan ko kung tama yung pangalan mo. Bakit ganun ang pangalan ninyo dito sa YouTube, sabi niya, alam nyo po ba ang sinasabing alaala, memory? At ito ay hindi lang simpleng memory. Memory ito ng Diyos mo at Diyos natin, lahat. Anong masama na alalahanin ang Diyos mo? Kung ginagawan nga ng rebulto yung mga unang bayani na tao, siya pa kaya na Diyos? Wala nga siyang inutos, ngunit bilang isang nilikha niya at bilang isang anak ng Diyos, anong masama na alalahanin siya? Gets? Lahat ng bagay na tinanggap o ginawa para sa Kanya na may pagpapasalamat sa Kanya na Diyos na tagapagligtas ay mabuti. Yun po ang Kanyang sinabi, na wala naman daw masama kung gumawa sila ng rebulto bilang paalaala sa kanilang Diyos, tulad ng mga monumento ni Rizal, mga kaibigan, Naalala ko yung, naalala ko po yung sinabi ng Diyos kay Saul,
dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 2, ganito ang ating mababasa. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aking tinatandaan yaong ginawa ng Amalek sa Israel, kung paano siyang humadlang sa kanya sa daan nang siyang umahon mula sa Ehipto. Ngayon, yumaon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik. At huwag kang maghinayang sa kanila, kundi patayin mo mga lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. So dito ang utos po ng Diyos kay Saul, hari ng Israel, pumunta kay Amalek at ito'y lipulin. Patayin lahat. Lahat. Yun ang utos ng Diyos. Patayin lahat. Walang ititira. Pero, ang nangyari mga kaibigan, kung basahin po natin ang kasaysayan, ang nangyari, itong si Saul, nung napunta doon sa mga Amelisita, mga kaibigan, hindi niya nilipol lahat. Hindi niya po pinatay yung mga matatabang baka, matatabang tupa. Hindi niya po lahat pinatay. Kundi ito ay inuwi. At napakaganda yung kanyang layunin, mga kaibigan. Tulad po sa layunin ng mga Iglesia Katolika na napakaganda rin naman mga kaibigan. Napakaganda yung layunin ni Saul. Kinuha yung matatabang baka, matatabang tupa, mga kaibigan. Ito ay para ialay o gawing offering sa Diyos, mga kaibigan. Yung puso po ni Saul mabuti kasi magbigay ng alay sa Diyos. Pero alam nyo kung ano ang naging kasalanan ni Saul? Hindi niya tinupad yung utos na lahat ay lipulin. Tulad din ng mga Iglesia Katolika, mga kaibigan, napakaganda ang kanilang layunin, ang kanilang sinasabi na gumawa sila ng rebulto ni Jesus, rebulto ni Maria, rebulto ng mga santo, rebulto ng mga apostol, para hindi naman sambahin, kundi maging alaala lamang po sa Diyos, alaala lamang po sa mga santo, sa kanilang kabayanihang ginawa, mga kaibigan. Napakaganda po ang kanilang layunin. Mabuti po ang kanilang layunin itong mga Iglesia Katolika. Pero ang utos po ng Diyos, tandaan po ninyo, ang utos po ng Diyos, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. Kasama yan ng tao mga kaibigan. Baka, kambing, lahat-lahat. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Huwag mong yuyukuran. Walang utos, mga kaibigan, na igawan mo ng rebulto ni Jesus, igawan mo ng rebulto ni Maria, para ito'y maging alaala sa kanila. Wala. Maganda yung layunin ninyo. Tulad ni Saul, maganda yung layunin niya. Ikinuha niya yung mga bakat, mga tupa na matataba, at ito'y ialay sa Diyos. Maganda yung layunin niya Pero ang utos, lipulin lahat, walang ititira. Kaya doon po nagkasala si Saul. Mga kaibigan Iglesia Katolika, ito'y hindi po pang-aatake, pero ang utos po ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Mga kaibigan, maganda yung layunin ninyo para maging alaala lamang po sa Diyos sa pagligtas sa atin, sa kasalanan natin, mga kaibigan. Mabuti naman yung hangarin ninyo. Pero ang utos, huwag, mga kaibigan. Sana nakuha nyo yung ibig kong sabihin. Yung sinabi ng iba, mga kaibigan, na masama ba yung monumento ni Rizal? Kasi binibigyan din ng bulaklak may mga nagkomento pa na ganyan na yung monumento ni Rizal binibigyan naman ng parangal, inaalala naman, binibigyan naman ng bulaklak, mga kaibigan. Bakit
sa atin, bakit sa rebulto ni Jesus na